Kamusta kayong lahat? Ngayon, sisilipin natin ang ilang napakatanda pero sobrang hinyong mga tuntunin para sa kalusugan. Tara, simulan na natin to. Naitanong nyo na ba yan sa sarili ninyo? Isipin nyo ha, 3,000 taon yan ha. Wala pang mga modernong ospital, wala pang mga gamot na iniinom natin ngayon. So, paano sila nananatiling malusog at malakas? Yan yung aalamin natin. Ang sagot pala ay nasa isang espesyal na gabay. Isang grupo ng mga tao na galing sa isang lugar na sabihin na nating hindi masyadong malinis ang mga nakasanayan ay binigyan ng parang isang instruction manual para sa kalusugan. Ito yung naging susi nila. Okay, so ano ba yung unang sikreto sa kanilang gabay? Ito yun, lahat ay tungkol sa pagiging sobrang linis. So yung salitang marumi para sa kanila, yun na yung sinaunang paraan nila para sabihing may germs o mikrobyo ang isang bagay. Kapag sinabi nilang marumi, ibig sabihin pwede kang magkasakit dyan. Ang talino, di ba? Alam na nila yun noon pa. At eto yung nakakamangha. May sistema na sila para dito. Parang isang sinaunang version ng quarantine. Simple lang yung steps, pero sobrang epektibo una. Labahan agad ang damit. Pangalawa, maligo. At pangatlo, ihiwalay muna ang sarili hanggang gabi. Ang goal, para hindi na kumalat pa kung ano man yung sakit. Ang galing! At hindi lang to para sa isang tao ha, ang mga tuntunin to ay para protektahan ang buong komunidad. Bawal mag-iwan ng basura. Kung sino man ang may sakit, kailangan ihiwalay. At kahit damit o bahay na pwedeng pagmulan ng sakit, sinusunog o ginigiba. Lahat para sa kaligtasan ng bawat isa. Sige, tapos na tayo sa kalinisan, lipat naman tayo sa susunod na chapter ng kanilang health manual. Ano naman kaya ang nasa plato nila? Well, may mga alituntunin din sila tungkol sa tamang pagkain. Meron silang parang diet plan. May listahan sila ng mga hayop na malinis, meaning masustansya at pwedeng kainin, at marumi o yung mga dapat iwasan. At hindi to basta-basta lang ha, may lohika sa likod nito. Kadalasan, yung mga bawal kainin ay yung mga hayop na mas madaling magdala ng sakit. Pinag-isipan talaga nila. So, bakit ganito kaimportante sa kanila yung pagkain? Ito yung paniniwala nila at napakalalim nito. Para sa kanila, yung kinakain mo, hindi lang yan nakakaapekto sa katawan. Naniniwala sila na nakakaapekto rin ito sa isip at sa kaluluwa. Isang whole body approach sa kalusugan, di ba? At ngayon, para sa pangatlong sekreto at para sa akin, ito yung pinaka-nakakagulat sa lahat. Ready na ba kayo? Kasi, hindi lang pala ito tungkol sa physical na kalinisan o pagkain. Super importante rin pala yung pagiging masaya. Wow! Grabe yung ideya na to, ano? Para sa kanila, ang kagalakan at kaligayahan ay isang uri ng gamot. Parang sinasabi na pag masaya ka, mas malakas ka at mas malusog. At hindi lang yan basta sinabi. Tinuruan din sila ng mga practical na paraan kung paano maging masaya. Ang pagiging mapagpasalamat, yung sama-samang pagdiriwang, yung pagiging mabait sa kapwa, kahit sa mga dayuhan at mahihirap, at yung pagkakaroon ng tiwala. Lahat yan, sangkap para sa isang masayang puso. So, ano naman yung kapalit? Pag sinunod mo na lahat yan, kalinisan, tamang pagkain at masayang puso, anong ipinangakong resulta? Well, hindi biro yung pangako. Ang sabi sa kanila, magkakaroon sila ng pambihirang lakas, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isipan. Sila daw ay magiging pinakamatatag at pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. At ang mga pagpapalang ito, sinasabing sasakop sa lahat ng aspeto ng buhay nila. Pinagpala sa siyudad, pinagpala sa bukid, malulusog ang mga anak at mga hayop. Kumbaga, sa lahat ng gagawin nila, may kasamang pagpapala. At para i-summarize lahat, ito yung sinabi sa kanila. Ang ibig sabihin lang nito, sila ang mangunguna. Sila ang magiging leader, matagumpay, at hindi lang basta tagasunod. Yan daw ang resulta ng isang malusog na pamumuhay. At dito ko kayo iiwan ng isang tanong para pag-isipan. Sa lahat ng napag-usapan natin, kalinisan, tamang pagkain at masayang puso, alin sa mga to ang sa tingin nyo ay pinakamay katuturan pa rin sa buhay natin ngayon? Kasi para sa akin, isang bagay ang malinaw. Ang mga sinaunang aral na ito ay patunay na ang tunay na kalusugan, simple lang talaga at laging may saysay, noon man o ngayon.